Kamusta muli mga kaibigan? Ngayon tingnan naman natin itong huling contract package para sa Metro Manila Subway Project Phase 1, no? Itong Terminal 3 station ng Metro Manila Subway. So ang Metro Manila Subway contract package na ito ay parte um, ng contract package CP109. CP109 ay mula dun sa end ng Senate Station hanggang dito sa Terminal 3 ng NAIA. So isang station ang kanyang um, kasama, yung Terminal 3 station underground, no. Ito ay nagkaroon ng pre-bid conference noong June nitong taon na ito. So pre-bid conference pa lamang 'yun. Hindi pa nila ah, hindi pa sila nagkakaroon ng yung mismong opening. So sa location niya, ang location niya ay dito. So ito yung NAIA Terminal 3. So ngayon gumagamit ako Google Earth Pro with an option of historical imagery, no? Para medyo updated yung kanyang mga map data. So magiging location ng station ay dito sa car park mismo ng Terminal 3. So mula dun sa station sa Senate dito ay babagtasin to ng yan yung babagtasin ng mga tunnel papunta dito sa Terminal 3 station. Dito mismo sa car park na to. Yan yung pinaka magiging location niya. Dito. Sa area na to. So yung mismo car park. So titingnan naman natin yung layout niya, no? Ito yung magiging layout, no? Ini-superimpose ko dito dun sa mismong map. Bali, tingnan na rin natin muna yung mismong layout lang niya. So ito yung map. Then ito yung tunnel, ito yung Senate Station. Then merong tunnel na papunta sa FTI. Ito yun. Then meron naman tunnel na papunta dito sa Terminal 3. So makikita nyo, ito yung um, tatahakin ng Terminal 3 mula dito sa dadaan dito sa may golf course, then dito sa Airmen's Village, and papunta na dito sa Terminal 3. So yung kaninang pinakita ko na sinuperimpose ko. So ayan yung ito yung picture nung nung mismong tatahakin nung tunnels ng subway. Then medyo gawin natin siyang transparent para makita natin yung nasa likod niya. So ayan. So mula dito, ito yung Senate Station, no? Zoom in natin. So mula dyan, tatawid siya sa ilalim ng SLEX. Then mag-split yung kanyang mga tunnels. Ito yung papuntang FTI. Ito naman yung papunta ng Terminal 3, no? Then dyan siya sa may golf course, sa ilalim ng golf course dadaan. Then after nyan, dito sa ilalim ng Airmen's Village.
or kung ano man proper na tawag din sa lugar na to, comment down below. Then dito, sa lugar na to, dadaan siya sa ilalim ng NAIA X. So dito, sa area na to, zoom in natin ng kaunti. Diyan sa area na yan. Mapapansin nyo, ito yung southbound na tunnel. Ibaba pa natin kaunti para makita natin. Southbound na tunnel. Bago ito yung northbound tunnel. Mapapansin nyo, dito sa itong NAIA X, ito yung kanyang mga viaduct. Matutumbok yung dalawang viaduct ng NAIA X. Masasapul siya ng mga tunnel. So, dito sa dalawang viaduct na to, ay magkakaroon sila ng underpinning kung tawagin. So, mamaya tingnan natin kung paano yung procedure na gagawin nila doon, no? So, afterwards, yung tunnel ay dito na sa mismong ilalim na ng car park sa harap ng Terminal 3. So, ito yung pinaka mismong station box niya sa area na to. And then, dun sa extension, sa future extension ng sa future extension nitong subway papunta sa Asia World, meron pa siyang tunnel na papunta dun sa dadadaan din sa Terminal 1 at Terminal 2. Pero yun ay sa future pa, no? Hindi pa siya kasama din sa phase 1 ng project na ito. So at least alam na, may idea kayo kung ano yung tatahakin niyang path, no? Papunta dito sa Terminal 3. So ito yung map ng Terminal 3, itong satellite image. And ito yung plan na paglalagyan sa yung kanyang mismong alignment. So although underground siya, marami siyang madadaanan ng mga properties, no? And then pati itong golf course dito. So yun yung pinaka magiging alignment niya. So titingnan naman natin yung kanyang profile, yung pinaka side view niya, underground, no? Ito mula dito sa Senate Station. So yung ibabaw na tunnel, yan yung papunta sa FTI. Itong nasa ilalim na tunnel, ito yung papunta sa Terminal 3. So kung gusto niyo makita yung plan nito, ay just refer dun sa last video ko tungkol dun sa Senate Station ng MMSP, no? So makikita nyo dito, ito yung ground elevation, ito yung rail elevation. So at this point, nakalagay dito 106 yung kanyang ground elevation, then yung rail elevation niya ay 81. So paano makikita natin yung depth, no, yung ilalim nung yung lalim ng kanyang tunnel, no? So yung 106.0 sabihin na lang natin minus 81.6 81.7 minus 81.7, so 24.3 meters dito sa point na to. So pag kinonvert natin yan sa feet, siya sa feet, so 24.3. So 79 feet yung lalim. 79 or almost 80 feet yung lalim ng tunnel niya sa bahagi na yon.
Ngayon dito naman sa deepest point niya, dito, sa area na to, 103, then 70. So, 103 minus 70 plus 33. Then, i-convert natin ulit siya sa feet. 108 feet yung lalim dun sa point na ito. Kung nandun din yung pump peak niya, no? Then, dito naman, mula dun sa deepest point na yon, so, nadaanan na niya ilalim ng canal dun sa may malapit sa golf course, no? Sa may Villamor Golf Course. Then, pataas na siya towards dun sa airport. Dito sa point na to, ang lalim niya ay so 107 minus 91. 107 minus 91. 16 meters. So, mababaw na siya dyan sa area na yan. So, 16 meters. So, 52.49 feet ang lalim niya. So, we can say na ang i-excavate nila dyan na tunnel na mismong station box ay around 60-70 feet, no? O, ganyan yung huhukayin nila na lalim nitong area na ito, no? So, 109 minus 91. 18. Oh. Almost nandun din sa ganung range din, no? Yung kanilang i-excavate na station box dito sa area ng airport sa Terminal 3. So, yan yung pinaka profile ng kanyang alignment or ng tunnel niya. So, makikita nyo dyan. So, ito yung kanina natin nakita. Ito yung pinaka overall na arrangement plan niya ng kanyang alignment. Then kung titingnan natin dito sa mismo pa, yung buong alignment ng Metro Manila Subway Project. Makita nyo dito. Ito na yung alignment ng kanyang sa CP109. And then meron dito na NAIA extension option, no? So, hindi pa final yung kanyang alignment. So, ito yung option na yun. Terminal 3, then papunta ng Terminal 2 at Terminal 1. Maaaring in between, no, ng dalawang airport. And then, papunta dito sa Asia World. Yun yung option niya. So, magte-terminate siya dito sa Asia World para dito sa area na to. Sa alignment na to. Although maganda nga kasi nga at least may connection na dun sa PITX, yung PITX yun yung sa Asia World. May connection siya dito sa airport. Then yung PITX connected din sa mga land transport, no? So at least may connectivity. And then kung titingnan nyo, dito rin sa meron din sa Wikimapia. Ito naman ay mostly mga users din yung nagko-contribute dito. So, maaaring hindi ito talaga yung pinaka alignment, pero may naglagay dito ng alignment no sa subway, no. So mula dito dun sa terminal dito nga sa car park dun sa propose dun sa gagawing station box dito sa car park ng Terminal 3. Ito yung path na lalakbay no tunnels.
Then papunta na dadaan dito sa Terminal 2. And then possible meron siya dito station sa Terminal 1 or in between. Hindi naman dito naka-indicate. And then dito yung dadaanan niya. Although dito sa ilalim ng mga may properties, may school. So ito yung PITX, no? Pero dito yung kanyang pinakitang dadaanan. So tingnan natin kung ganyan yung kanyang magiging route o final na ruta in the future. No? So at least lang may idea tayo saan. Pero hindi pa final yan. Kasi makita lang natin yung maaaring tahakin niya. Then, ito naman yung kanyang construction area. So, kagaya nga sabi ko, dito siya sa may car park ng Terminal 3. So, ito yung pinaka-station box niya. So, yung red, ito yung area ng station. And then, itong violet, ito yung area ng construction yard niya. So, yung buong construction yard niya, sasakupin niya yung buong car park. So, either magkakaroon ng alternative na car park diyan while the construction is ongoing, no? Then ito yung sa naka-overlay siya dun sa map mismo. Ito yung mga access niya, mga red. Then ito yung station box. So, ito naman yung kanyang ground level. So, ito yung mga entrances niya. Then, kasama yung um, mga utilities and then yung mga emergency exit. So, yan mga yan ay nandun rin sa car park. And then, pag natapos nila yung mismong station box, ay i-restore nila yung mga parking lot dyan sa area na yan. So, ang mga nandun lang sa ibabaw ay yung mga entrances at saka yung mga ventilations at saka yung mga utilities na kakailanganin ng station. So, ito naman yung kanyang first level. So, nandito yung concourse mula doon sa taas. Dito yung landing nun. Then, itong pink, ito yung mga utilities. No? Yung mga equipment na kailangan sa operation ng subway. No? So, zoom out natin ng konti. So, yan yung B1, kumbaga yung first level ng station. Then, ito naman yung bali, dito nga pala din sa first level, may magkakaroon dito ng access dito sa area na to na papunta mismo dun sa Terminal 3. So, underground yung access na yun, yung mismong corridor papunta dun sa Terminal 3 na ng building ng airport. No? So, ito yung close-up view. So, sabi dito, connecting corridors to the terminal building designed by other party. So, maaaring yung magiging maintenance and operations ng NAIA kasama yung Terminal 3, sila yung magko-construct ng corridor na yon, no? So may access kayo mula doon sa airport mismo, underground. Hindi mula sa ibabaw, underground, diretso dito sa concourse, sa unpaid area. Then ito yung mga ticket gates. Pasok kayo dyan, no?
At least merong seamless connection mula sa airport. Hindi ka nalalabas ng airport, kumbaga. Then dito na siya sa, may daanan na siya dito sa mismong concourse ng Terminal 3 station. And then ito naman yung platform area. So may dalawang level lang kung meron ng ang Terminal 3 station, no? So ito yung pinaka-platform area niya. And then yung kalahati niya ay mayroong switch. So mapapansin niyo ito yung northbound, ito yung southbound. So magkakaroon siya ng switch diyan. So kasi for the meantime magiging ito yung dito magte-terminate yung biyahe, no? So may way para makalipat ng line yung train. So kung mapapansin, itong red, pwede siya lumipat dito sa kabila. Ganun din yung nasa blue, no? Pwede rin siya lumipat. Pero in the future, i-extend nila yan. May extension yan hanggang sa PITX. So yan yung platform level, no? And nandito rin, kayang i-accommodate ang 10 car trains, no? And initially, 8 car train muna din. Magdadagdag sila as the time passes, no? Magdadagdag sila. Lalo't pag yung demand nag-increase, no? So yun yung ano niya. Ito naman yung kanyang long section, so side view natin. Zoom out natin. Ito yung side view niya. Mapapansin nyo dito sa area na to. Dito sa area na to ay ito yung mga equipment, machinery para dun sa operation station. Ito mga emergency exit. Bago mga ventilation shaft. Ito rin isa emergency exit. Bago ito yung mga entrance. Entrance 1, entrance 2. Then emergency exits. Then ito naman yung area na to. Ito yung pinaka-switch. Nasaan yung switch niya. Then dito naman yung mismong platform area. So yun yung kanyang long view, no? O yung long section niya. So yung side view. Then i-zoom in nga natin. So yan. Yan yung pinaka itsura niya. Then may mga ano siya. May mga um, shaft pataas para nandun yung ventilation, no? So yan yung pinaka magiging itsura niya. Then ito naman yung kanya section view sa isang part niya. So kung mapapansin nyo yung mismo mga release niya ay nasa gitna. Usually kasi nakikita natin parang island platform yung style eh. Nasa gilid yung mga tunnels o yung mga release. Pero ngayon ito nasa middle part siya. So ito yung mga platform. Kaya ito yung pinaka concourse area. So ito yung kasama rin dito sa area na to yung mga equipment, no? Then ito naman yung mga platform. Then ito yung isa sa mga entrance papunta dito sa station. So ganyan yung pinaka magiging forma niya. Then ito yung kanyang magiging tsura ng kanyang entrance, no? So ito yung entrance 1 niya. Makita natin sa likod, andun yung NAIA X. Tsaka andun yung mga building sa along that area, no? So, kagaya ng ibang mga stations,
ay naka-elevate din yung kanyang pinaka-sahig dun sa entrance, no? Ito naman yung kanyang platform area. So, nasa gilid, nasa gitna yung mismong mga rails. So, kaya ganyan yung itsura niya. Ito naman yung concourse. Then, sabi ko nga sa inyo, dito sa gilid, meron siyang connection na sa Terminal 3. Ito siya. Kita dito, meron siyang corridor para papunta na sa mismo airport, sa Terminal 3 na mismo. So, paano kaya yung gagawin doon sa underpinning, no? So, kasi ito yung, dito sa section na to, ito yan na papakita ko sa mapa. Dito sa area na to, although doon sa picture ay ano siya, nakabaliktad, nakaganyan, no? Dito sa picture na to, sa area na to, sa may parang sa tawag na Circulo del Mundo. And then yung entrance sa Terminal 3. Dito, ito yung isa sa mga tatahakin ng tunnel eh. Mula dun sa Senate Station. No? Although doon sa area na yan, pag tinignan natin din sa drawing, madadaanan nung tunnel, matutumbok niya yung mga pundasyon ng viaduct ng NAIA-X. So, kailangan lang gawa ng solusyon yan, no? Tatamaan yung tunnel. At tatamaan yung viaduct. So, ang pinaka-solusyon nila diyan, i-underpinning nila yung mga ilalim ng viaduct. So, either ang mangyari i-reinforce nila, no? And although dito sa case niya, mangyari parang iibahin nila yung pundasyon. So, ito yung close-up view, no? Dadaanan kasi mismo ng tunnel. Ayan yung close-up view niya. Dadaanan siya kasi ng tunnel, kaya kailangan ay yung baguhin yung pundasyon ng mga viaducts. Nitong dalawang viaduct, nitong Pier 53 at saka Pier 55. Kailangan baguhin yung kanyang pundasyon. So, ito yung overview ng mangyayari dyan. No? So, ito yung original niya na pile cap. Ito yung pundasyon nitong mismong viaduct. Ito yung mga piles niya. Yung mga poste niya sa ilalim ng lupa. Then, ito yung pile cap niya. Gagawin nila, palalaparin nila yung pile cap. And then, magbabaon sila ng mga bagong piles na magkalayo na para ma-accommodate yung tunnel. Kasi yung original ay matatamaan siya ng tunnel. Mapapansin nyo yung original na mga foundation niya ay magkalapit. Ngayon gagawin nila, co-convert nila to sa mas palalakihin nila yung pile cap, no? Although ito naman reference, no? Depende sa magiging procedure na gagawin ng mismo kontrakto. Pero ito yung pinaka parang overview sa kanya, no? Pinaka-reference sa kanya. So, paano nila gagawin yan? Yung naka-underpinning. So, stage 1, ito yung current na kanyang foundation. Sa stage 1, excavate sila ng mga bagong board piles, no? Although, syempre, alisin muna nila yung kung meron mga utilities o meron mga drainage sa area nun, i-relocate muna nila yun. Then, magawa sila ng bagong board piles doon sa gilid ng mismo viaduct. So, kung ito yung kanyang,
Ito yung kanyang parang front view, no? Ito yung side view, no? Yung mga files na yun ay kahilera rin ng nung dating files. Pero more on sa mas sa gilid siya sa tabi. Then maglalagay rin sila ng mga microfiles. Yan ay gagamitin nila sa para sa pagko-construct na nung ng mas malaking file cap. No? And then para sa pagtatanggal ng lumang file, gagamitin nila to as support. No? So yan yung stage 1. Stage 2, pag nagawa na nila yung mga nakapaglagay na sila ng mga board files, magko-construct sila nung hukayin na nila yung paligid um, nung pundasyon ng viaduct, yung paligid nung existing pile cap. Ito yung pile cap niya. Hukayin nila yung paligid niyan and then nire-reinforce nila. So para hindi gumuho, lalagyan nila ng mga soil nail and then reinforcement dito, shotcrete, no? O yung parang cement na parang shot nila o i-spray nila muna sa lupa para hindi basta-basta gumuho. And then lalagyan nila ng mga soil nails o yung mahabang rods para naka-anchor itong shotcrete na to dito sa gilid ng soil. Then, doon sa mga hinukay nilang board piles, excavate nila yung paligid noon and then gagawa sila ng corbel. O dito ito yung pinaka mas magdadala ng bigat ng bagong bagong pile cap na mas malaki. Na siya na yung magiging bagong pile cap nitong viaduct, no? Chanong column. Then, gagawa sila ng mga cross beams o yung pinaka magiging pagtutuunan nitong bagong pile cap. So, yan yung magiging itsura niya. And then ito yung side view niya. Ito yung front view niya. So, ang pinaka-purpose kasi niyan, kumbaga, yung bigat nito ng viaduct, ita-transfer nila yung load dito sa dalawang piles, dito sa piles na to, sa outward, no? Sa bagong mga piles na ilalagay nila sa gilid. Dito sa stage 3, magko-construct na sila ng mismo pile cap. So, mapapansin nyo, yung unang pile cap ay ito eh. So, yung unang pile cap, ganito lang siya. Ngayon, i-incorporate nila itong kumbaga, i-incorporate nila itong lumang pile cap dun sa bagong pile cap, which is this. Yan yung magiging bagong pile cap niya. Then, lalagyan nila ng pre-stress para hindi, kumbaga, may pre-stressing sila na ilalagay doon dun sa bagong pile cap. And then, nakatuon na yung bagong pile cap dun sa mga piles sa gilid. So, mangyari yung force nito ay matatransfer na from here, matatransfer na yung load niya dito sa dalawang to. Dahil dito sa pile cap na nilagay nila. So, yung bigat ng buong structure ay dito na, nakatuon na. Ngayon, pag nagawa na nila yan,
Pag nagawa na nila yan, pwede na sila magsimula dito na iaalisin na. Although dito, no, ano na, nalagay na nila, na-construct na nila yung pinaka-pile cap. I-jack na nila ito para yung load ay dito na sa mga pile caps na bago ma-transfer. Then stage 5, dahil nga yung load ay nandito na, pwede na nilang umpisa na i-dismantle na tong old piles, no? So yung purpose ng maliliit na micro piles na nilagay nila dito ay para makapaglagay sila dito ng mga yung pinaka wall beam nila para ma-isolate tong area na to, then i-excavate nila tong ilalim na to, and then unti-unti nilang tatanggalin na itong old na pile na to, itong pinaka-poste, tatanggalin na nila to hanggang sa makalampas na sila doon sa kung saan dadaan yung TBM, no, o yung tunnel. So after nila matanggal yung pinaka-piles, ay iba-backfill na nila to o lalagyan, tatabunan na ulit nila ng lupa kasi wala na, natanggal na nila yung pile dito, yung lumang pile. Then i-correct na nila kung ano man yung pinaka final na position nito pile cap para doon na yung mismong load naka-transfer na dito sa mga bagong piles na to. Stage 7, dito sa pile cap ay maglalagay na sila ng kumbaga isesemento na nila to doon sa mismong piles para solid na siya, full strength gain na siya, no? And then tatanggalin na nila yung mga jack. So ngayon nakatuon na itong load ng viaduct dito na sa dalawang piles at dahil dito sa solid na pile cap na to. And then doon sa final na procedure ay iba-backfill na nila itong area na to, tatabunan na nila. So ngayon dahil nga wala na yung old pile na nakaharang dito, yung dating nakaharang dito wala na, pwede na sila mag-excavate ng mag-tunneling dito sa ilalim nito. So yun yung process na gagawin nila doon sa underpinning, kasi nga dadaan sa ilalim ng dalawang viaduct, dalawang columns, so dalawang pile cap yung mismo tunnel. Kasi kung titingnan nyo, medyo dun sa curvature ng tunnel, medyo mahirap nga naman maiwasan. Kasi magkakalapit lang yung mga viaduct ng NAIA-X. No? So sa ngayon, yun yung kanilang mga gagawin diyan. Walang procedure na gagawin. Medyo, although maikli lang yung section, pero medyo complex yung gagawin nila. So hopefully na magkaroon na ng bidding and then yung ma-awardan na kung sino man yung magiging contractor para masimula na siya kasi maraming kailangan gawin at para at least matapos at on schedule yung project, no? So sa ngayon yun lang muna, at least nakarating tayo sa end ng mismong
mismong phase 1 ng Metro Manila Subway, ano. And then kung gusto niyo makita yung iba pang mga station, kung paano yung overview sa kanila, check na lang, paki-check yung mga old videos ko about it, no? About sa mga station na kasama sa Metro Manila Subway project. At least kahit paano na-cover na natin yung buong phase 1. Hopefully ay makapagbigay ito ng reference sa inyo at kung paano yung magiging construction na gagawin sa Metro Manila Subway project. So maraming salamat sa inyo and see you again soon.